What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, naisip akong gumawa ng video kasi medyo maulan sa labas. At ayun, medyo wala akong magawa ngayon at hindi ako busy kasi ayun, kakatapos pala magpintura nung gate namin doon sa labas. At medyo umulan at nag-iisip ako ng gagawin. At ayun, naisip ko na pagtingin ko doon sa likod, nakita ko yung natin, yung pinapalino natin na tubig. At ayun, naisip ako i-update na lang kayo at siguro lalagyan ko na ng isda ngayon. Yung nilagyan natin, yung prepare natin na tab para sa mga guppies. So yun, silipin natin kung ano na nga ba itsura nung ating ginawa na tab para sa ating mga guppies. So yun na nga mga kaasang, na luminaw na yung ating tab ngayon. Siguro mga, hindi magkamali, mga 5 days na to. Yan, ganyan siya kalinaw guys. At yun nga, diba, nilagyan ko siya ng mga halaman noong nakaraan. At yan na talaga yung pinakamalino niya na tubig. So yun, para may idea kayo kung ano yung itsura nito noon, ito, isingit natin yung video. So yun mga kasang, ito yung itsura ng una nating beses na nilagyan ng tubig itong ating mga tabs para sa ating mga guppies. At maraming nag-comment dyan at maraming kumontra agad dyan at maraming hindi naniwala na lilinaw talaga yan. So yun na nga, after 5 days ganito na yung itsura ng ating tubig. At ito naman din talaga yung ini-expect ko at sinasabi ko rin naman, kahit medyo marami nag-aalangan kung lilinaw nga ba siya, dahil kung nakita nyo naman yung video nga, sobrang brown. At ayun, wala akong ginawa dyan guys, hinayaan ko lang talaga siya, hinayaan ko lang siya na luminaw ng ganyan. At syempre nakatulong yung ulan dahil nga medyo umulan ngayon. Na-wash out din ng konti yung mga tubig na malabo siguro dyan, yung tumapo na at nag-overflow na sa labas. So ang natira na lang dito yung malinaw natin tubig. At kitang-kita nyo na yung hanggang bottom niya. Medyo natanggal lang yung ating plants dyan, pero madaling naman ito itusok. Tusok lang natin. Yan. Tapos kakapit na yung mga dyan. So iniisip ko ngayon kung ano ilalagay ko dito. Kung ilalagay ko dito breeders, mukhang masyado yata itong malaki para sa breeders. So meron naman ako mga guppies dyan na mga grow outs. So yun ang ilalagay natin dito, yung mga grow outs natin na guppies, para mas mabilis sila lumaki. So yun na iniisip kong gawin ngayon. At ayun, sa mga nagtatanong ano ba nilagay ko dito, actually wala akong nilagay dito, pero meron akong mga product na pwede nating ilagay para mas mabilis mapalinaw yung tubig. So pakita ko sa inyo yung product na yan. You want to play? Let's play! So yun mga kasang, para ma-achieve nyo yung ganitong kalinaw na tubig, explain ko lang konti, para luminaw ang tubig nyo kahit aquarium pa yan, kahit outdoor tubs pa yan, kailangan niya ng healthy na tubig. Na ibig sabihin ng healthy na tubig sa aquarium, yun yung meron mga beneficial bacteria. Kasi yung beneficial bacteria, yun yung nagpapalinaw ng tubig ng ating mga aquarium. Hindi yan nakukuha sa water change. Kasi pag nag-water change ka, nawawash out din o natatanggal din yung mga beneficial bacteria natin. So napaka-importante ng beneficial bacteria para sa ating mga aquarium para luminaw ng ganito. So yung beneficial bacteria nitong aquarium nito, nandito yan sa mga filter medias natin. So dyan nakatira yung mga beneficial bacteria natin sa mga filter media na nakalubog sa tubig. So dapat nakalubog sa tubig syempre, kasi may nakipagtalo pa sa akin dati dyan na nandito naman daw yung kahit hindi naman nakalubog sa tubig. So ayun, mas importante kasi talaga na nakalubog sa tubig kaysa yung nadadaluyan lang ng tubig. Mas maganda talaga nakalubog sa tubig yung mga ganito natin filter media. Para nandun na rin yung ating mga beneficial bacteria. Kaya malinaw yung tubig na to dahil doon. Ngayon yung iba nagkakaproblema, medyo bitin yung kanilang cycle. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo, dalawang product na pwede ko i-recommend. So ito, ibinigay lang sa atin to. Una-una itong Optima, medyo matagal na to sa akin, mga 1 year mahigit na rin to na binigay sa akin. At hindi pa rin siya ubos. So itong Optima na to, water conditioner siya na meron din siyang live nitrifying bacteria. Ito yung pinaka-importante dyan live nitrifying bacteria. So yun yung nagpapalino ng ating tubig. So pwede ka naman mag-cycle ng natural cycle lang para luminaw yung tubig mo. Pero medyo matagal kasi ang inaabot niyan. Inaabot yan ng mga
weeks hanggang months, depende sa laki ng tank mo o ng dalagyan ng isda. Pero pag nilagyan mo nito, mga 2 days lang, 3 days, magiging crystal clear na talaga ang tubig mo dahil nga naglagay ka na ng mismong nitrifying bacteria doon sa iyong tank. So hindi mo na kailangang i-cycle pa yon dahil nandito na yung magsa-cycle nun. So ito nga yung unang pwede natin i-recommend, no, yung Optima. Tapos meron akong bago ngayon na binigay lang din sa atin ng Yi Aquariums. So ito, Yi Aquatics ba to? Basta Yi. Iba din pangalan niya eh. Basta Yi. Yan, may binigay sa akin si Yi na liquid state nitrifier. So ganun din ang ano nito, ganun din ang purpose nito. Ano siya, beneficial bacteria din siya pero liquid state siya and tubig. At ibubuhos mo lang din dyan para magkaroon ng beneficial bacteria yung aquarium. At ayun nga, mas mabilis na makakapag-cycle ka. At mas magiging stable ang tubig mo at magiging ganyang kalinaw. So ayun, meron akong dalawang ganito pero nakalimutan ko lagyan yung nasa labas. So hindi ko nalagyan kaya hinintay ko, pero ngayon ko lang naalala. Meron pala akong ganyang product. So kung gusto niyo maka-achieve na malilino ng tubig, kailangan niyo ng beneficial bacteria. At kung nagmamadali naman kayo na mag-cycle, kailangan niyo itong mga ganitong klaseng product. At so yung mga kaasang, pipili tayo ng ilalagay natin doon sa ating tub. So meron tayong tatlong tub na walang laman. At ang inisip ko ay ilagay itong ating mga gina-grow out, which is itong ating HB Blue. Para mas mabilis sila lumaki kasi medyo maliit lang itong aquarium na to. Yan, lalagyan natin yung mga HB Blue natin. Tsaka itong Blue Panda natin, meron din mga grow out dyan. So lalagyan natin ito para mas mabilis lumaki. Tapos yung isa, hindi ko pa alam kung anong pwede natin ilagay doon. Ano kaya pwede natin ilagay? Hanap tayo na pwedeng ilagay. Ito siguro yung bagong bigay sa atin ni Sir June. Meron akong dalawang pair dito ng EBM o Electric Blue Moscow. Siguro yan na lang ilalagay natin doon. Alright. Simulan na natin syempre. Ito muna ang hulihin natin, yung ating EBM. Medyo mahirap hulihin. So, yan. Right. Palit tayo. Hindi pwede ang bilog. So lang na ito. Oop! Oop! Wala pa rin anong huli Ano yung pahuli? Yun. Wala pa rin. Nangyari sa inyo. Tingnan natin kung mapaparami natin itong line na to dahil mukhang maganda rin itong line na to. Fast forward. Ayan yung dalawa nating pair. Buhos lang natin ang bag. Kamang sarado. Gusto mo na yung pinto. Dito natin nalagyan sa unang. Natin kung dadami sila dyan. Kailangan na rin talaga lagyan ng isda to kasi makapamahayan na ng lamok. Hindi na kitang kita mo talaga. Bali ang nagpapalinaw kasi sa ganitong setup guys, yung soil. Yan ang pinaka importante, no? Yan din ang na based on experience din at na nasubukan ko na. Iba talaga pag may soil, iba talaga kung luminaw. Parang yung soil kasi yan yung nagiging nagiging filter media niya. So itong set na to, hindi na natin ito water change talaga. Kaya lang natin ito maulanan. Tapos tingnan natin kung dudumi, i-update ko naman kayo palagi. Okay, kunin naman natin yung iba para dito. Ito naman kunin natin yung mga HB Blue. Ito marami agad nakuha. So yun guys, nakuha na natin yung mga fry. Napansin ko lang guys, no, parang may mas maliliit na fry. Yun, no.
Para nanganganak yata ito isa pa. Isorbo natin yun. Yung maliliit. Sorry, hindi natin napansin. Ayan. Nanganganak siya. Ayan na natin yan dyan. At ilagay muna natin ito doon. Natin siya ilagay sa dulo. Sana mabilis kayo lumaki dyan. Dito naman yung ating mga blue panda guppies. Ito naman yung mga blue panda natin. Medyo matagal din sila lumaki pero magkakabatch lang sila nung ano natin, HP blue. So, try natin scoop agad. Yun. Marami-rami na agad tayo scoop. So yun guys, ito na yung ating fry ng ano, blue panda. Medyo konti lang siya, no? Mas marami yung HP blue kanina. Lagay natin sila dito. At sa iyo mga kasang, tapusin na natin ang video na to at update ko na lang kayo kung ano man yung mangyari dun sa mga nilagay nating isda doon at kung lilinaw pa, kung mas gaganda pa yung ating setup doon ng mga guppies. So ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Tapusin na natin ang video na to, pero syempre bago natin tapusin, ibalik na natin ang ating mga shoutout. Alright! Shoutout po kay Sir Paulo Uy. Shoutout din kay Sir Marvin Makalintal. Shoutout din kay Rainier Natividad at kay Sir John.